sa pamamagitan ng outline or lining. Kapag nagkaroon na ng kulay or glitters ang letter cut na yan, mas lalong mai-emphasize yung pangalan. Paano nga ba gawin ang mga ganitong style ng pangalan sa pamamagitan ng styrofoam cutting? Panuorin mula simula hanggang sa matapos ito. Sa styrofoam na ito ay kukuha tayo ng sukat na 9 inches. Yan ang magiging taas or height ng malalaki at matataas na letra. Ang mga small letter naman ay gagawin nating 5 inches. At dito na nga tayo mag-uumpisang mag-layout ng mga letra ayon dun sa sukat na inilagay natin. Tatanggalin or ikakat natin yung styrofoam na hindi na gagamitin para hindi sagabal sa ating pagkakat. Ang pinakamalaking letra ang big letter A. Ito yung simpleng tip sa paraan ng pagkakat ng styrofoam. Kailangan talaga nakatayo yung styrofoam at gaanan lang ang pagkakahawak dito. Gawin lang na banayad yung pagkakat. Huwag mamadaliin at susundan yung galaw ng styrofoam. Kailangan talaga matalas yung inyong cutter na gagamitin. Kapag magkakat kayo ng styrofoam, lalo na't nandito kayo sa upper part, kailangan nasa upper part din ang pagkakahawak ng inyong kaliwang kamay. Kung saan yung may mga makakapal na bahagi ng letra, doon talaga ninyo dapat hawakan para mababalansin ninyo yung weight ng inyong kamay. Ganun din naman ang styrofoam. At ayan, matatapos na nga nating ikat ang big letter A. Ito ay isa rin sa halimbawa ng cursive style. Kabit-kabit yung letra, yung pangalan na ating gagawin. Okay, tapos na ang ating letter A. Alam nyo ba na ang mga taong nagsisimula ang pangalan sa letter A ay malambing, sweet, ganyan, maalalahanin, mapagmahal at mapagbigay? Sa umpisa lang. At ayan, dito na nga tayo magkakat sa mga maliliit na letra. Kapag natapos na talagang ikat yung mga naunang letra tulad ng malaking letter A, bumibigat talaga ang bahagi na yun. Kailangan alalay lang talaga, aayon ka doon sa galaw ng styrofoam. Parang sa relasyon ninyong dalawa. Umaayon na lang kayo sa takbo ng inyong sitwasyon. Pero matibay pa rin kayo kahit hindi ninyo alam kung saan kayo patutungo. At ayan, matatapos na nga tayong magkat ng ating styrofoam, nasa akin pa rin ang happy ending. At ayan, success, tapos na ang pagkakat natin ng styrofoam ng pangalang Arabella. Ipapatong natin ngayon siya sa isa pang styrofoam. Oh, I get it, Tatay. It's so beautiful. It's so beautiful. Gamit ang glue stick, ididikit natin ang kinat nating Arabella sa isa pang styrofoam. Bakit nga ba kailangan pang idikit? Gagawa natin ito ng outline or lining. Sa pamamagitan ng outline or lining, kapag nagkaroon na ng kulay or glitters ang letter cut na yan, mas lalong mai-emphasize yung pangalan. Mas lalong makikita at mabubuhay ang pangalan. Isa pang purpose ng pagkakaroon ng lining or outline, kapag idinikit talaga natin yung ating ginawang pangalan sa isa pang styrofoam, mas lalong nagiging matibay ito. Alam naman natin talaga, kapag dalawa laban sa mundo, matibay. Mga linyahang pinanghawakan ninyo noon. Ngayon na may pinalaya na ninyo ang isa't isa, Diyos ko Rudy. At ayan, patuloy nga tayo sa pagkakat ng ating pinaka-outline or lining ng ating ginagawang pangalan. Laging tatandaan sa ganitong pagkakat talaga, kung mano-mano or manual ang pagkakat, kailangan ganito talaga ang posisyon ng styrofoam, nakatayo, at ganito rin yung ating pagkakahawak. At ayan, tapos na nating ikat ang styrofoam at ang sunod naman natin gagawin ay ang paglalagay ng glitters. Tandaan ninyo, kapag maglalagay kayo ng glitters, kailangan mayroong malaking papel or malapad na papel na sasalo sa mga malalaglag na glitters. At ayan, nilalagyan na natin ng glue liquid yung mga part na lalagyan natin ng glitters. Ganito lang yung paraan ng paglalagay ng glue liquid. At pagkatapos nga ay ikakalat natin ang mga glue liquid na yan sa pamamagitan ng ating mga daliri. Ikakalat natin sa pamamagitan ng ating daliri para matiyak natin na yung lahat ng bahagi ng letra na malalagyan ng glitters ay tiyak na madidikitan. Tandaan ninyo, maganda talaga kapag kinakamay. Lalo na't banayad mo itong ginagawa, mararamdaman mo talaga na maayos ang ginagawa mong letra. At ayan, patuloy nga tayo sa paglalagay ng glitters. Sapagkat mahaba yung pangalan, yung ara lang muna ang ating nalagyan ng glitters. Ganito naman yung paraan kung paano natin tatanggalin or itataktak yung glitters na sobra dun sa ating paglalagay. Ilalaglag natin yan dyan sa malapad na papel para magamit muli natin. Natanggal ka tayo hindi nadikit?
And I think I recognize that. At maglalagay na ulit tayo ng glue liquid sa mga nahuling letra para malagyan natin ng glitters. Katulad nga ng sinabi ko kanina, kailangang ikalat ito ng maayos para lahat ng part ng letra ay madidikitan ng glitters. Sa paglalagay ng glue liquid, alalay din lang para hindi ito pumatak doon sa isa pang styrofoam na ating pinagdikitan. Dahil kapag may mga nag-leak talaga or umanod na glue liquid, dumidikit doon yung ibang glitters. Hindi nagiging malinis tingnan ang pagkakagawa. Kailangan talaga matyaga, maingat para maiwasan yung mga ganong pagkakamali. Tsaka alam mo nang mali, huwag mo nang paulit-ulit pang gawin. At ayan, tapos na nga tayong maglagay ng glitters. At ganito yung ating gagawin sa mga natirang glitters. Ito yung tamang paraan kung paano natin maibabalik yung mga glitters dun sa bote na ating pinagkuhaan. Tamang paraan kung paano natin ito maisasalin nang hindi nangangalat. At ayan, tapos na po ang ating styrofoam cutting cursive style. Sana po ay may mga nakuha kayong tip, pamamaraan at nagbigay ng idea sa inyo. Like and share, follow me, and subscribe.